ko nasasabik na kayong marinig ang boses ni Sister na magbabasa ng ating gospel for the day. Gusto mo ba? Ayun, sis. Okay, ako na. Ay po, tayo magtayo. Ay, gusto ko. This, Today's Gospel, John, is from the book of John 14, verse 27 to 31. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mapalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig niyo ako, ikakagalak niyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, kayo'y mananalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin. Tumindig kayo, tayo na. Pinupuri ka namin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Opo. Pagpupunta po tayo. Ulit. Pag po muna tayong umalis, mamaya ko po. Napakaganda po nung ending, no? Magsitayo na, tayo na. Tayo na. Isang invitation, di ba po? Amen. Amen. At nakakatawa po, no? Sa Sunday po is a very special celebration, di ba po, sa ating mga ina, no? It's Mother's Day. Kaya naman po, tonight is, let's make this a Mother's Day edition. Share po karamihan ay mga na. We are so blessed with the gift of mothers. Sino po ba dito ang hindi nabibless sa kanilang mga nanay? Amen. Di ba po? Sa kanilang pag-aalaga at pag-aaruga sa ating ay talaga naman po isa silang blessing. Amen. At syempre, pero po, ang ating po pressure tonight, si Brother ay hindi po isang nanay. Pero ang pagmamahal po niya ay katulad ng sa isang ina. Kaya kaya po, andito po si Brother Ray para po tayo paliwanagan sa ibang head tonight. Amen. Amen. Lord, pray natin yung Panginoon. Makapat natin siya i-pray at pasalamatan sa kanyang ginawang kabutihan sa ating buhay. No? Amen. Sa araw-araw, tunay pong napakabuti mo sa atin. So, una po sa lahat, ang sabi dito sa talata, peace be with you. Ronald, naalala ko lagi si Brother Ronald eh. Lagi ang sinasabi. So, parang nakangiti yung mga asawa natin. Sabi ko, kapayapaan. Sigurado ba? May kapayapaan. Kaya, mamaya patutuyan natin. Kasi minsan, kung babalikan ko yung kukukwentuhan ko muna po kayo ng counting ko lang. Na kung babalikan ko yung mga nagdaan, no? Kapayapaan ng aking puso, kapayapaan ng aking isip. Tulad nga nung nabanggit ni Brother Kier nung last Sunday na alam nyo naman yung aking sitwasyon, katayuan ko na ako'y pasyente sa PGH. Putak natin, pinalakit ang nandirito sa puso. So, nasan yung kapayapaan doon? Di ba? Yung ating misis na madaldal, pagdating mo sa bahay, natupi na ba yung linaban? Hindi ko sana pagdating, ikaw na rin gagawa. So, payapaan mo.
Talaga naman. Yung babawi tayo. Yung ating mga mister naman pagdating, lasing. Oh, yun. Mayroon bang kapayapaan ng ating mga asawa? Wala. So, ito po nga. Mamaya, patutuloy natin. So, ito po yung talata ito ay makailang bisis pa rin natin sa ganito na talakay. Ano? So, ito po yung sinasabi kapayapaan ang ipinagkaloob ng Panginoon sa mga alagad na before ito po umakyat sa langit. Tama po ba? Bago siya. Oo. So, ito yung habilin ng ating Panginoon sa mga disipulo na kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, huwag kayong matakot, sabi. Diba? So, nung pinagninilayan ko po itong kapayapaan na ito, no? Sabi, ang tumatak po doon sa akin sa isip, sige, kayo na po nga, tanungin ko po kayo, kayo na po ang magbigkas pala ng kapayapaan. Englishin nyo. Ha? Sigurado ba yun? Kasi po kay Brother Ray, 4 yan. Ang ibig sabihin niyan, isang accent lang sa akin yan. Isda. Ang naiba lang yung isda. No? Diba? Yung muka. Face. Ha? Peace. Pangatlo, maaaring phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Diba? Pero ang ibig po tatalakayin natin dito, yung kapayapaan. Ulitin nyo nga. Kapayapaan. Hindi, yung English. Peace. O, sige. Dito po ako nagnilay, binigyan ko po ito ng acronym. In English ko lang. Kapayapaan dapat para matapos. Kasi mahaba ang daming mag-share po Kaya, kinuha ko na lang sa English. Okay. So yung P stands for pray always without cease. Okay, so ito po yung ibig sabihin, tayo'y manalangin ng walang pati. Amen? So, dahil po yung ating pakikipag-usap sa Diyos, ito po yung parang hininga natin. Na hanggat tayo ay nabubuhay, may hininga tayo. So, walang patid din ang ating panalangin. Subalit, mga kapatid, kapag ang isang tao, halimbawa, for example lang po ito nawalaan ng hininga, ibig sabihin ay patay. So, hindi natin malalaman ang isang taong namatay kung iyon ay may kapayapaan sa kanyang pagpanaw. Siya ba ay napunta sa langit o napunta sa ibang bagay, sa ibang destinasyon. So, napakahalaga po talaga na ang panalangin ay isa sa mga upang hindi maputol ang ating relasyon sa Kanya, sa Panginoong Hesus. Ang panalangin isa sa mga sandata natin upang hindi tayo madala ng tukso o madala kung ano man ang sa sanlibutan na hindi kaaya-aya o kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So, kailangan po natin na manalangin. So, subalit ang kapayapaan ni Jesus, ito po yung sinasabi dito na yung libre itong pinagkaloob ng Panginoon na pinagkaloob sa alagad at sa ngayon tinatamasa natin na ito po na ating nararanasan, di ba? Subalit ang kapayapaan ni Jesus ay nakabase po ito sa ating relasyon. Di ba? Nananalangin nga tayo. Ang isip natin ay lumilipad. Hindi naman talaga nakatuon sa ating Panginoong Hesus. So ano yung ating relasyon talaga sa Panginoon? Amen? So, sa relasyon natin sa Kanya at hindi nawawala kahit may bagyo sa buhay natin o mga pagsubok, nandoon pa rin. Kailangan maging tayo mainit pa rin sa panalangin. Bakit?
Kasi nga, dahil, di ba, gusto natin ng kapayapaan ng ating isip, kapayapaan ng ating puso. So ito po yung isa sa mga sandata o isa sa mga pamamaraan na ipinagkaloob ng Panginoon. Amen? Amen. Na ito nga po ay regalo ng Panginoon sa mga disipulo sa atin na iniwan nga ng Panginoon. So, ang tanong, Sister Sonia, may kapayapaan ang ating puso. Ang tanong sa atin sa ngayon, may kapayapaan ba sa puso? So, yun po ang ating pagnilayan. Sabi nga po dito sa yung sa First Thessalonians chapter 5 verse 7, sabi dito, pray at all times, maging matyaga sa panalangin tayo. Amen? Amen. So, dagdagan natin mag-effort sa iyo. So, ang pangalawa po, dadako tayo doon sa so, encourage one another. Bakit encourage one another? Ang tunay na encouragement ay hindi lamang ito po yung ginagawa natin, yung papapuri, yung mga compliment na nagagawa sa tao, yung pagbibigay, kundi ito po yung pag-angat natin, pag-angat sa puso ng iba na nangangailangan. Amen? Amen. Na sa oras ng kanilang ng pangangailangan, na yung, alam mo yun, dinadamayan natin sila. Hindi lang sa mga material na bagay pagkus sa salita ng Diyos. Nakakatulong tayo upang maibalik natin sila sa ubasan. So, upang mas mapalapit sila sa Diyos. Di ba? Ano ba yung ginagawa natin every Friday? Isang halimbawa po ito yung MVG na ginagawa natin, di ba? So, napaka, sabi ko nga, tama po, na para ma-encourage natin yung bawat isa sa pamamagitan ng MPG nito, ng MVG, kumbaga nare-reinforce ba na yung kanilang pananampalataya dahil sa salita ng Diyos na sila ay nakakapakinig. Amen. Amen? Amen. So huwag tayong mananawa. So pagpatuloy natin yung paghihikayat sa iba. Amen, Tuga? Amen. So, dahil ito po yun isa sa mga tungo sa pagmamahal at mabubuting gawa na pinapakita natin sa tao, sa ating kapwa. No? So, kailangan po talaga mayroon tayong ginagawa o gagawin sa mga tao. Na hindi lang sa mga pinupunta natin o yung mga nakakasalamulat natin dito. Di ba? So, isa na po dito na napakahalaga talaga na po yung pananalangin ng bawat isa na ginagawa natin yung 4 a.m. So, doon po nagkakaroon ng, alam mo yun, yung parang lakas ang bawat isa. Tama po ba? Reinforcement. Oh. Sa pakikinig o ng minsan, di ba, nagbabasa tayo ng verse bago tayo manalangin, hinihiling natin sa Panginoon. So, ito po isa sa mga paraan. At ang pangalawa, ito po yung ginagawa din natin na yung presensya natin na tayo ay pumupunta doon na kailangan nila. Siyempre, hindi lang yung presensya natin, siyempre, kailangan din yung oras natin, yung time natin para tayo ay makapag-share ng Word of God sa kanila. So ito po yung dapat na natin ginagawa. Encourage one another. Amen? Amen. Tapos na po. Dalawa na lang. Ay, may tatlo pa. So, shortcut talaga eh. Kasi ganito yun. May usapan kami ni Brother K. Brad, ano bang ate? Sabi ko, Brad, nag-focus lang ako doon sa verse 27. Yung Ichipira, ikaw na po yung bahala doon, mamaya.
So, letter, ano na? A. A. So, abide in me. So, abide in Christ. Amen? So, ang sabi po dito, balikan ko muna po yung, pangalawa natin yung, doon, yung verse na supporting verse pala doon, yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, sabi po doon, dahil dito patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa natin. Ayan, tulad ng ginagawa ninyo. Amen? So, yung pangatlo po, abide in me. So, sabi po dito sa John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, tandaan po natin na si Jesus ang puno, tayo yung mga sanga. Amen? Amen. Ang pananatili sa kanyang salita ay nangangahulugan na tayo ay connected sa ating Panginoong Hesus. So, yung ating panalangin, yung ating pag-i-encourage sa ating kapwa, kapag dala pala natin yung salita ng Diyos, tayo ay nakakonect sa Kanya. Na tayo ay mayroong ugnayan sa Kanya. At higit sa lahat, yun sinasabi nga po na kailangan hindi tayo mawala doon sa relasyon sa kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. So, ang paglaan din ng oras po, sa kanyang presensya, yung paglaan natin ng oras sa ating, Panginoon, napakahalaga din po yun. So, kapag tayo ay connected sa Diyos, mayroon bang kapayapaan ng ating isipan at puso? Siyempre, mayroon. Dahil sa salita ng Diyos na napapakinggan natin, kung ito ay isinasabuhay din natin. Amen? Amen. Na minsan, kahit nandiyan na si Judith, Judith to naman. Di ba? Kahit nandiyan na si Judith, hindi tayo mababagabag. Bakit? Basta't kasama natin si Jesus na nasa puso natin. Parang inaantok yata yung mga kapatid ko. Huwag tayong mabagabag, Sister Lanay. Mapayapa pa rin ang ating puso. Pinakilala lang sa akin si Yes. Judy. Okay. Judith na mga bayarin. Amen. So, sige po, tuloy na po tayo doon sa Sisiling. C. So, C stands for cast all your cares on Him. So, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kalalahanin. So, 1 Peter 5, chapter 7, sabi dito, leave all your worries with Him because He cares for you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumupupkup sa inyo, Sister Sonia. Kamabalisan mo sa maglabahan. Amen. Sa pagtupi ng mga kwan. Mag-focus ka. Makinig ka. So, pagkilala na ito pala, pagkilala na hindi natin kaya ang lahat. So, ang kwan po dito, yung sa akin, na minsan talaga hindi na natin kaya. For example po, sa trabaho, minsan nahihirapan na tayo, minsan pagod na tayo, sasabihin natin, magpapahinga muna ako. Pero ang isang pinakamagandang paraan pala doon, isa doon na natutunan ko sa akin, yung pakikinig ng salita ng Diyos na which is yung pino-forward mo din na yung daily bread. Hindi lang yun, yung pakikinig ng praise and worship. So nakakatulong po ito Amen. sa atin. So
So, ang kompo dito, no, ibig sabihin po nito, binibigyan natin ng puwang ang Diyos sa ating buhay o sa ating puso na tinatanggap natin siya. Kaya, di ba? Kaya nga, pagkatiwala natin sa Kanya, so ibig sabihin, maalwan sa puso natin na tinatanggap natin siya. Amen? Amen. Basta't kasama natin si Yahweh Shaddai. Amen? Oh, isa na lang po, patapos na po. Okay, so ano ito? Opo, kasi di ba, maraming magsishoot lahat nakapila yun. Si Brother Kiara, siya sa lahat. So literally, ito po yung panghuli is embrace God's promises. So, according to Corinthians chapter 1 verse 20, sabi dito, sapagkat siya ang katuruan ng lahat ng pangako ng Diyos dahil sa Kanya nakasagot tayo ng Amen. Na ikakalwalhati ng Diyos. So, ang pagyakap sa mga pangako ng Diyos ay nangangahulugan po na ito po yung katapatan. Katapatan natin. Diba? Sa ating buhay, no, hindi natin maiwasan na tayo ay makakaranas ng kapighatian o kabiguan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi niya tayo bibiguin o pababayaan. Diba? Talaga totoo po. Nararanasin naman mga pagsubok. Pero tapat ang Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Amen? Dahil, bakit yung pinaparana sa atin? Upang tayo ay hubugin sa mga anuman sitwasyon na yun nararanasan natin. Dahil ang pangako ng Diyos, dalahin tayo doon sa mas mabuting kalalagyan. Amen? Dahil mas higit pa ang plano ng Diyos kaysa plano natin. So ano yung hamon sa ating buhay? Piliin ang kapayapaan ni Jesus sa halip na magpadala sa takot o pag-aalala. Tayo'y maniwala at magtiwala na hawak ang ating buhay ng Panginoong Hesus. Amen? Ito po, mayroong isang verse na nabasa po kanina, last minute na lang po. Share sa inyo yung sulat sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi po dito, bibigyan ko kayong bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Amen. Amen? Amen. So, kahit na pala tayo ay masuwayin, pero ang Panginoon talagang maabagin. Dahil dapat siya sa kanyang pangako, ipagkakaloob niya sa atin na ang masunurin na puso. Mapagpalang gabi po, mga kapatid. Brother Ray, no, napalita po ng acronyms ni Brother Ray, no? Very concise, pero very, meaningful yung kanyang sharing, no? Sabi niya po, peace is an acronym, no? Pray always without ceasing. Ang mga nanay po talaga ay sadyang madasalin, karamihan po ng mga mandarasal ay mga babae, no? And encourage one another. Anuhin po natin, no? Let us encourage each other po, no? Palakasin ang loob ng isa't isa, no? Abide in Christ. Tayo po ay laging sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nga po, no, saan ba natin makahanap ang tunay na kapayapaan? Amen. Kung hindi kay Kristo yan. Amen. Cast all your cares on Him. Sabi nga ni Jesus, no, my yoke is easy and my burden is light. Come to me and I will give you rest. Amen. Sabi, no, and embrace God's promises. Nakakatuwa talaga si Lord, no, kasi siya lang yung nangangako na hindi napapako. Amen. Kasi talagang napapako yan minsan. Amen. Kaya, no, Father's Day. saan Father's ba Day. tayo kukuha ng kapayapaan? Kundi, Sabi ko nga kay sister, Kay Kristo pagdating lang. mo, pagkakala,
Ano, Brother Ronald, gusto niyo po bang magsalita sa kapakanan ng mga kalalaking Kailangan sagutin mo, brother. Mga tatay na, no? Sagutin mo, oh. Ako, brother. Praise the Lord. Amen. Distribution po, mga kakapantuloy ako. So, kanina po sa opisina, yung mga plus few days na trabaho, masyadong maraming trabaho, physical, mental, talagang ako lang inaasahan lahat kasi nasa iba-iba akong site. So, parang wala ako sa wala ako sa at peace ba? Kanina sinabi ko pa bago ako mag-start peace video, kanina binati ko. Pero, ang daling sabihin, di ba? Ang daling sabihin, pero nararamdaman ko ba talaga yon? Nararamdaman ba natin? Marami tayong mga na meron tayong mga worries. Dati nung tayong mga bata o mga nanay ko, mga sabi sa akin, makagraduate ka lang anak sa pag-aaral at peace na ako. Nung gumraduate ako, wala akong makuha ng trabaho. Anak, makakakuha ka ng trabaho at peace na ako. Pero hindi pa rin, no? Hindi pa rin, walang never, hindi na, Natatapos. Dati po, nung nililigawan ako ni Sis Len, ganyan din yan. Dati po, pag sinagot ako ni si Sis Len, at peace na ako. Nung sinagot ko siya, nag-asawa na, sabi ko, pag nag-asawa kami at peace na ako. Pero nung mag-asawa na kami, at peace pa rin to. Pero po sa katotohanan po, yung peace, no, sinabi mo natin sa gospel na hindi talaga to nakukuha dito sa mundo. Wala tayong kakontentuhan, no. Walang peace na talagang dito sa mundo, no. Palang never ending, para laging merong kasunod. Wala tayong kakontentuhan. Pero po naalala natin, no, nung after magapi ni Jesus Christ yung kamatayan, no, nung nagpakita siya doon sa upper room, sabi niya, peace be with you. Naramdaman nung mga disciple yung takot, nung kaba, multo ba to or pero ang kagandahan no, libreng ibinibigay ng Panginoon yung peace na ito, no. So yung peace na ito, isang level ng hindi tulad na sa mundo, isang highest level of peace kasi mula na po ito galing sa ating Panginoon Hesus Kristo. Meron po ako nabasa, ano po ba ang meaning daw ng peace? Na ibig sabihin ni Jesus Christ. It's a biblical promise of shalom, a state of wholeness, completeness, well-being, and harmony that comes as we are in the right relationship with God. Yun nga sinabi ni Brother Ray kanina, may relasyon tayong right sa ating Panginoon. Sa Tagalog, sa wikang Pilipino, ito ang pangakong biblikal ng shalom, isang kalagayan ng kapayapaan, kabuuan, kagalingan at pagkakaisa na dumarating kapag tayo ay nasa wastong ugnayan sa ating Diyos, Yahweh Shaddai. Dito pinapatunayan po na peace ay hindi nakukuha dito sa mundo. Ibig sabihin, kung hindi nakukuha sa mundo, hindi ito mananakaw. Nasa atin lagi ito, no? So, kahit nasa lugmok tayo ng problema, may peace pa rin tayo, which is a different level. Kailangan lang natin magkaroon ng relasyon sa Diyos para madama natin makuha natin yung peace na sinasabi ni Jesus Christ dito. Amen. Yung binibigay ni Kristo, also, hindi siya nakabind o hindi siya nakatali doon sa kakayahan natin na i-control yung anumang situation sa buhay natin. So kailangan nating i-trust si Jesus Christ, magtiwala tayo sa Diyos, sa ating Panginoon, sa ating Diyos, through Jesus, para tayo makarating sa ating Yahweh Shaddai, through Mama Mary, through Jesus, and through Yahweh Shaddai. Para matanggap natin yung peace na ito, libre niya pinagkakaloob sa atin. Tandaan natin po, yung peace na ito ay nabibigay sa atin ng tunay na kapahingahan, hindi natin nakukuha ito mula sa sarili nating effort. Ito ay mula sa ating Diyos na gustong ibigay again na libre para sa ating lahat. Amen. So, panalangin natin sa ating Diyos,
Jesucristo na buksan niyo po ang aking puso sa peace na ito na kayo lang po ang makapagbibigay. Amen. Espiritu po. Pasok po sa Mother's Day talaga ito, Chef. And babalik talaga sa mga. This is Mother's Day edition. Ito po, inaano ko nila yun. This is Mother's Day edition. Amen. Ano po, nakakatawa po, no? Sabi niya na nga po, no, na this, ano po, no, this peace is a gift. Amen. Ito po ay regalo. At we have the choice. Sabi nga po, di ba, dun sa isang verse, dun sa pinasa natin, let not your heart be troubled. Let not your, sinasabihan sa'yo na wag mong isipin, we have a choice. It is our choice. It is our, if we want to accept it or not. This is, it's a matter of perspective. Paano ba natin, lahat tayo, we have our own chaos every day. As a mother, Kasi yung mga asawa. as a wife, as a friend, as an employee, every day, as a father, there's Mga father. there's chaos everywhere, no? Amen. Pero if we have that faith, if we have that faith, no, at alam natin na this is God's will in our life, and if we treat this as an opportunity to serve the Lord, and not as it will become a beautiful chaos, no? Hindi siya yung chaos na nakakapagparindi sa atin, nakaka-distract sa ating sa ating relationship with God, but it takes us closer to God. Kaya it will be a beautiful chaos, no? And we are the masterpiece, no? Dahil tayo yung ginawa ni Lord, ang chaos na to hold us into a masterpiece na kaaya-aya sa Kanya. Amen. Kaya naman po, no, let's treat this case as a blessing. Dahil nga po, God is giving us the gift of peace. Amen. Ito na po ang mga nanay, si Sister Selly po. Amen. Araw pala ninyo ngayon, ha? Mga nanay, ha? Mga nanay. Tapos na po yung mga extra, ito na po yung mga bita. Parang nasabi na dati, ulitin ko na lang. Amen. Magandang gabi po sa ating mga magaganda at gwapong mga kapatid. Kaya well sa dahil. Batid lang naman po na kung ano ang pinagdadaanan ng ating pamilya ngayon, lalong-lalo na po ng si Lisa kasi Carlo, ang nanay ni Leo, na sa Friday na po ang niya, surgery na tatanggalin po ang kanyang tonsillitis. Pero dahil nga sa masyado siyang malakas sumilik, tapos pag sa madaling araw, sumisingap-singap halos. Akala mo hindi na siya humihinga. So nais po yung kanyang sa pagkain, moody, sa kumagamit. Pero dahil nga kaya nga, nandito po ako na humingi ng panalangin sa inyo. At nananalig din po talaga kami na, sabi nga, kapayapaan ang dapat isipin, hindi yung mga dahil nandyan lang si Lord. Pag humingi ka sa Kanya, hindi na tayo pababayaan. Kaya sabi ko, Lord, bless mo yung mga doktor, mga nurses, mga nag-aasa sa Kanya. Nandyan si Lord sa gitna at tumutulong, binibless ang mga gagawa para maging maayos at matagumpay ang gagawin sa apo ko. Praise the Lord. So, ayun nga po sa akin na pagnilaya. Kapayapaan po ang sabi ni ng Diyos. Kaya kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang tanong, mapayapa po ba tayo ang ating mga buhay, ang ating mga puso at isip? Kaya yan ang kaya dahil sa panahon ngayon, napakaraming tukso sa ating kapaligiran, napakaraming problema na gusto nating abutin, na gusto natin
saka sa sarili nating kakayanan na gusto natin maabot lahat ng pinapangarap natin sa ating pamilya, magkaroon ng sasakyan, ng ganda, bahay, sa trabaho. Pero hindi natin, hindi binibigay ni Lord at mga binibigay natin pag malayo tayo sa Kanya. Kaya ngayon, kung gusto natin ng mapagpalain ni Lord na ang kapayapaan niya ay maibigay sa atin, bawat isa, kailangan na maging maano tayo, mapagpatawad, mapangunawa, mapagmahal sa kapwa, matulungin. Dahil nandyan lang si Lord. Dahil kung tatawag ka sa Kanya, sabi nga ni brother, ang kapayapaan hindi natin makukuha kung tayo lang ang aasa lang sa ating sarili. Hinihingi talaga yan sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ko nga, ibibigay din naman ni Lord yung kung na tayo ay mabuting tao, nagsisisi. Kaya aasahan natin na kung ano man ang hiling natin sa ating buhay ng kapayapaan, maayos, sa pagtulog, mahimbing tayo, gigising tayo. Kaya iyan talaga ang gusto ni Lord na ibigay sa atin lahat ng kapayaan pag gagawa natin ng mabuti sa atin. Amen. Live your life. Amen. English. Salamat po. Magandang Lord. Amen. Ano man po ang no, ang dami po nating concern sa buhay, no, sa mga karamdaman, no. Pero si Lord, no, sabi nga ni Brother kanina, God's promises cannot be broken. At isa po sa promise ni Lord sa atin is the promise of restoration. At ito po ay pinakita niya sa sa Judas, sa Israel, sa Jeremiah 33 verse 6 po, sabi niya, no, nevertheless, I will bring health and healing to it. Dahil po nung panahon po iyon ay na-destroy ang Judah dahil po sa Babylonian War, no? And I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. Kaya naman po, no, sabi ni Brother Ray, God's promises are real. Kaya Amen. maniwala lang tayo. Let's just put our complete trust in Him. Amen. Amen. Sino pa po? Si Sister Ice. Amen. Happy Mother's Day. Mother's Day po, Sister Ice. Akala ko sa samunit. Buti nandito yung blanket po pa. A blessed good evening po. Nako, talagang salamat po sa imbitasyon ko. Nagulat po kayo na nandito ako. Nagulat din po ako na nandito ako. Yung invitation po sa akin ni Sis Len was last week pa po. Before ito, so hindi ko alam kung ano yung gospel for this week. No? Kahapon niya lang sa akin nabanggit at kanina po ako nakapagnilay. But I really do believe na this is the perfect timing lagi ng Panginoon. Sa anumang sitwasyon, sa anumang buhay kung meron tayo na hinaharap ay laging always perfect timing. So sisimulan ko po ang reflection. Peace be with you everyone. Tatlong verse po ang aking nakuha. Ang napili ko po sa aking reflection. Because ito pong John chapter 14, this is the promise of the Holy Spirit. So ito pong tatlong verse is, peace is what I live in. It is my own peace that I give you. Yung pangalawa po, if you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for He is greater than I. At yung pangatlo po is, I've told you this now before it all happens. So when it does happen, you will believe in me. Anong klaseng kapayapaan ang meron sa buhay natin? Anong basihan natin ng peace? Are we at peace because we can sleep? Are we at peace because we are certain for something? Are we at peace because we can handle our problem? Are we at peace dahil wala po ba tayong kaaway? Are we at peace dahil God answered our prayer? May dalawa po akong sitwasyon na isang halimbawa.
may isang mahalagang bagay na meron tayo. At may isang taong kailangan ng example, perang naipon mo. At merong isang taong kailangan niya yung pera. Hindi mo siya kamag-anak, hindi mo siya kadugo, kilala mo lang siya. Papahiramin mo ba yung pera mo? Diba? Yes, kasi there is a trust and peace na ibabalik niya. Paano naman po kung sa pamilya, yung isang pamilya ang may kailangan ng pera? Asawa mo, anak mo, kapatid mo. Pag pinahiram mo yung isang mahalagang bagay, what do you feel? There is peace and trust. Pero ano yung nangingibabaw na meron kang at peace? Because you know that person ng yung kapamilya ay may love. There is love, and that love is one of the greatest factor kung bakit meron kang peace sa buhay mo na ibabalik niya sa'yo. Like example, sa mga overseas, no, alam mong yung asawa mo, hindi yan magbababae kasi alam mong mahal ka. There is peace. Hindi naman oh, yan, nakinampihan kita ngayon. Anyway, so, yun, bakit Mother's Day? So, bakit ko po ba ito nasabi po? Ang dalawang sitwasyon. Kasi there are two kinds, hindi naman two kinds, madaming kind or type yung peace. At pangalawa ko pong pagbabahagi, I really want to share with you my personal test of faith testimony. Ito yung own peace ni God. Una sa lahat, ayoko man umiyak, pero talaga yung nafe-feel ko is coming from the Lord. Firstly, gusto ko po talagang magpasalamat sa prayers niyo po sa amin. Sa amin pong IVF. It's talaga means a lot to us. We have a very successful treatment process. And even doctors were so amazed of the outcome. Salamat sa answered prayers. Alam niyo po yung doctor na nag-handle sa akin was a senior doctor at Kiwi siya. And hindi niya ako naabutan during my recovery time. So she called me. Sabi niya, Ice! Alam niyo po, hindi ko na-expect yung word na lumabas sa kanya. Praise God! You really have a successful treatment now. Sabi niya, I am praying for you. I was so amazed kasi hindi ko na-expect na galing sa isang Kiwi na nandun sa medical field ng IVF has a faith in the Lord, no? Na sinabi niya yun. And on that affirmation, on that conversation, I have an affirmation na, Lord, thank you kasi nilagay mo ako sa tamang doktor. Nilagay mo at tinano mo na maayos ang aming treatment. And we had so much joy and peace that time. And isang milagro na malaking improvement po ang nangyari. And that time, I had a faint line positive test. And that made us so happy. Naiyak nga po kami ni Brother Julius dahil alam namin yung kabutihan ng Panginoon. And on the following day, they required me to do a blood test. And it was resulted to negative. Sabi pa nga ng nurse, do you need counseling? I'm so sorry for what had happened. Sabi ko, it's okay. Pag down ng phone, na-realize ko, bakit ko nasabi yun? Para namang okay lang, chill lang ako na sinabi ko that's okay. Because there is peace in my heart. But hindi po yun nagtatapos doon ang peace na naramdaman ko at naramdaman namin. If I would compare our previous failed one, ngayon ay panatag kami. And out of the blue, all of a sudden, on the following day, I was working sa bahay namin. As usual, nag-worship song po ako. When I stood up, nakakita po ako ng reflection doon sa wall ng altar namin, no? That was an embryo glare ng puti. Yung shadow ng orchid stem was color black. But yung attention ko, nakita ko yung ganun, parang puso ng Sacred Heart, na parang embryo ng dalawang nakaganon. So, sabi ko parang iba to. And I took the video. No, kakaiba siya talagang, nagaan siya, nag-glare. And ito yung sunlight goes to that sa wall na yun. Sabi ko, wala akong may makitang para mag-form yung ganun. And it was only the first time that I've seen that on the entire na nakatira po kami doon. And on the following day, hindi ko po nakita. When I saw that, talaga pong napaluhod ako at nag-overwhelming ako sa pagkita ko nun because
what I felt was the love of the Lord. Parang sinabi niya sa akin, kung akala mo yung nafe-fail ka ngayon, hindi. Naririnig kita. Ito yung gusto mo. Naririnig ko yung desire ng puso mo. Mahal kita ka. Ay, parang na-feel ko po yung mercy niya sa akin sa gusto ko mangyari. And He does not condemn me. Nagulat ako na pinakita niya sa akin yung gusto ko ng prayer ko. And that time, no, I felt an overwhelming no, mercy, validation of love of Christ. Umiyak ako dahil alam niya yung desire ng puso ko at yung desire ng puso namin. And you know what po mga kapatid, I did not feel the sense of grief, but an overwhelming sense of relief because I am certain that God heard my prayer and He validates my heart's desire. Kaya nga po, pupunta tayo doon sa second kung bakit ko napili na yung first verse na own peace. Kasi yung peace niya, no, sabi ni Lord, hindi ito peace ng tao, it's my own peace. And that peace is the feeling of love from Him. So sabi niya sa second verse, if you love me, you would be glad that I'm going to the Father. So napakaswerte po natin. Kasi kung alam nating mahal natin ang Panginoon at nandun siya kasama ang kanyang Ama, He is there for us para ibigay kung ano man ang dinidesire ng puso natin at kung anong pinagpipray natin. Kaya nga po, no, last Saturday, when I've got a pregnancy test ulit, yung line, hindi siya nag-fade. It has been a more clearer, positive pregnancy result. And sabi ko nga po, dito sa third verse po ako papasok. I've told you this now before it all happens. Meron siyang adverb of time, no? Minsan, inuunahan na natin yung sitwasyon. May mangyayari, uunahan na natin, nag-overthink tayo. Pero sinabi na to ng Panginoon, sinabi ko na to sa'yo ngayon, para bago pa yung mangyari, no? There's a sense of affirmation na bibigyan na kita ng peace before pa yung mangyari. Kasi when it does happen, you will believe. There is an affirmation already when it does happen, meaning mangyayari or kung mangyari yan, maniniwala ka. Amen. So, yung akin po ay, I am at peace because I know God loves me. It is love of Christ that makes me at peace. Yung root po ng peace, no, it's the love or the roots of trust and peace. Kaya nga po no, sa first reading natin ngayon, let us put a fresh heart, encouraged to persevere in faith. Many hardship we may face, but the Lord give us the loving mercy and peace before it happens, so we may believe when it does happen. So, amen. Yun lamang po at maraming salamat. Having peace, no, despite a loss is really a blessing from the Lord. Kaya naman, sis eyes, just wait confidently. Sabi po sa Micah 7 verse 7 na, but as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for God, my Savior. My God will hear me. So alam niya, positive, there's hope. Na maririnig ng Diyos kung ano man ang ating pinagdadasal sa atin. Darating. Sino pa po? Mga tatay po. Ano, sa support, meron po bang gusto mag-share? Yun. Yeah po. Tama. Opo. Meron pa po ba? This ako isa. Sige po. Praise the Lord. Para ano? Para sa kaso. Mapagpalang tabi po sa atin lahat. Sinasabi po ni Lord dito na binibigay yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Isang patotoo lang po sa akin, yung sa aking pagkatao na nangyari sa aking buhay, na nakakala ko dati nung sa lumang buhay ko, yung masaya na ako, kontento na ako sa lumang buhay, sa mundo na aking ginagalawan, na kontento na ako, na masaya na ako, na lahat na nangyayari sa akin ay masaya na ako sa mga biyaya na nangyayari sa akin. Mas masaya na ako.
Pero nung pinamukha sa akin ni Lord, yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito, ano ka na lang, ma-amaze ka na lang na yung pala yung kapayapaan na ibinibigay ni Lord sa atin na bilang tayo ay marap sa Kanya, yung tayo tinawag ni Lord, na tayo ay tumugon sa Kanyang panawagan, yung pala yung kapayapaan na hindi mo masasabi, hindi mo mararamdaman mo talaga yung kapayapaan na nangyayari sa ating buhay na yung pala yung mas masarap pala ang kapayapaan na ibinibigay ni Lord kaysa sa mundong ito. Amen. Dahil sa mundong ito, sa mundo, pag sa lumang buhay na sa mundong ito, pag nagka-problema tayo, iinom tayo, kinabukasan, nandyan pa rin. Sakit pa rin. Nandyan pa rin, di ba? Sabi natin matatanggal dahil kanon. Isang example lang po. Pero pag na kay Lord tayo, may problema tayo, lumapit tayo kay Lord. Yung kapayapaang mararamdaman natin, may problema tayo, nandiyan yung problema. Pero yung kapayapaan, biglang gagaan yung ating pakiramdam natin. Yun na kayang-kaya natin i-handle yung mga problema natin. At saka, napakasarap po talaga na isipin na yung sa akin nga po, patutuko lang po talaga ito na meron nga po sa nakaraan po, yung nabanggit po sa akin ni Sis Rachel, yung kaano po niya, yung katrabaho po niya, nagiintay ng yung bakit daw walang nagiinuman sa bahay. Sabi, nakakaano lang, ang dami na ang tao pero wala nagiinuman. Sabi ko sa kanya, dapat sinabi mo na binago na ni Lord tayong lahat. Doon na tayo mapayapa eh. May payapa na yung ang buhay natin sa ganun eh, na sama-sama kapi-kapi lang. Talagang napakasarap po talaga na pag nasa piling tayo kay ni Lord kaysa sa mundong ito na ating ginagalawan ay mas masarap talaga na doon na kay Lord tayo talagang mapa-amaze ka na lang sa ginagawa na ni Lord sa atin. Amen. Establish talaga yung mga taong umihilig. Sabi rin po sa Isaiah 26 verse 3, no, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. So kung we will have that perfect peace yung sinasabi ni Brother Noriel kanina, no, if we are steadfast, no, yung matatag tayo, yung spiritually grounded tayo dahil yung kapayapaan nga natin ay kapayapaang spiritual, kapayapaang binibigay ng mundo. Kaya naman po, no, let us continue to, sabi ni Brother Rick kanina, encourage each other. Para po yung talagang yung faith natin, yung trust and belief natin kay Lord Jesus Christ will always give us that peace, you know, na hindi natin mahahanap sa mundong ito, hindi sa Kanya lang. Amen. Sino pa po? Meron pa po Sister ba? Ann, i-correct ko lang, hindi, medyo ialan ko lang yung kanina yung tanong. Yung chapter 14 tayo. Hindi siya po, after ito is, di ba nga sa talata natin, hindi ko lang kung anong verse sabi niya, darating na ang pinuno ng sanlibutan. Di ba? Dadakpin pa ng si Jesus dito. Imagine niyo sa pangyayari na yun. He knows that siya ay dadakpin para patayin. Pero ang binigay niya sa kapayapaan. So, ang sinabi niya pa doon sa matalata niya ngay, sabi niya, ang ginagawa ko at sinasalita ko ay hindi sa gana ng akin, kundi sa gana ng amang nasa langit. So, meaning, kaya siya nagkakaroon ng kapayapaan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, kung titingnan po natin ang mas malalim na kahulugan ng kapayapaan, madali po tayo dito ngayon na sabihin natin may mapayapa tayo dahil nag-share tayo ng Word of God. Isang spirito natin. Talagang mapayapa po. Pero after nito, after ng gawain, after ng sorry, after ng 4 a.m., ang totoong laban ay kanya-kanya na tayo. Kung titignan po natin yung Kawikaan 10:9, ngayon ko lang na-snap. May kapayapaan ng taong ano sabi? Hindi ko makita, sis. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalanta. So, straightforward po, no? Ang taong raw na namumuhay ng matuwid ay may kapayapaan. Ang ating Pasok Kristo, namuhay siya ng matuwid at banal. Kaya siya may kapayapaan.
So kung titignan natin yung mataas na antas ng kapayapaan, it's not about answered prayer, it's not about paggaling sa atin. Ito ay yung sinabi, alam ko, hindi ko pa napapanood kaya pasensya yung playback, pero yung sinabi sa 14:1, then don't let your heart be troubled. Trust in me, trust also in God. So ibig sabihin, hindi tayo excuse sa problema, pero huwag mababagabag yung ating puso. Amen. So, nandun yung pananampalataya. So, titignan po natin yung isang mataas na antas ng kapayapaan. Na kung saan, ang kapayapaan po ay hindi partial. Hindi po to, may kapayapaan tayo ngayon, pero mamaya wala na. Kasi hindi na tayo sama-sama eh. So, meaning, kung hindi man tayo nagkakashare ng Word of God, nandun pa rin tayo sa sitwasyon ng mundo, pero may kapayapaan tayo. Paano natin masasabing may kapayapaan tayo? Napakadali po. Kung kahit nagdumadaan tayo ng struggle, ng problema sa mundo, nakakapag-share pa rin tayo ng Word of God. Nakakagawa pa rin tayo ng mabuting bagay sa kabila ng ating mga hinaharap. Nasusundan pa rin natin ang kalooban ng Diyos kahit tayo pinapersecute na. Hindi tayo gumagante. Ngayon, bantayan natin ang ating puso. Tanungin natin ang puso at kaisipan natin ngayon. Sinasabi natin may kapayapaan tayo. Pero ano laman, hindi ko tatanungin kung may kapayapaan ng puso mo. Ano ang nilalaman ng puso at isip mo ngayon? Galit ba? Hinanakit? Inggit? Yabang? Pagmamataas? So, ito po yung bilang tayo nagsusumikap ng lingkod ng Diyos, kung titignan po natin talaga yung kapayapaan, ang ating Poso Kristo, nasa krus na. Iyan na yung pinakamagandang halimbawa. Gamitin ko sana yung Prince of Egypt, si Joseph the Dreamer. Binenta siya, di ba? Pero tingnan natin sa mataas na antas ng ating Poso Kristo. Bago malagutan ng hininga ng ating Poso Kristo, ano yung ministeryo yung ginawa ng ating Poso Kristo? Pinatawad tayo. Ang tao may tunay na kapayapaan kahit sa gitna ng krus, nagpapatawad. Umuunawa. Iyan ang may tunay na kapayapaan. Amen? Ang ang ginawa natin pa sa Kristo, sinabili ng ina sa anak at ang anak sa ina. So, ganun din po tayo. Yung concern ng iba, nakikita natin bago tayo. Amen? Pangatlo, ito yung the best na gusto nating magkaroon. Na kahit sa dulo ng kamatayan natin, sumagit siya ng kaluluwa. Now, I remember you. Now, I will give you in paradise. So, ito yung tunay na kapayapaan eh. Na tayo po yung nagbibigay ng inspirasyon, tayo yung nagbibigay ng kalakasan, tayo yung nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng pananampalataya. Tulad ng ating mga anak, humaharap sila ngayon sa isang bagabag sa kanyang puso dahil operahan yung anak. Sa Friday, tatanggalin yung tonsil, no? Pero kung talaga tayo'y namumuhay ng matuwid, which is nagsusumikap tayo, totoong mga pananampalataya, yung sinabi nga ni Brother Ray, isa sa pinakaburito ko yun, yung 1 Peter 5:7 na lahat tayo, ito ay common denominator. Meron po tayong pagkabagabag, meron po tayong problema, just cast unto Him. Bakit? Dahil siya ang kumukupkop at nag-aalaga sa atin. Amen. So, ganun din po tayo. Isang magandang halimbawa, perfect example ng ating Poso Kristo sa krus, ng talagang tayo, pagkatulad ni Kristo, may kapayapaan tayo kahit sa gitna na tayo po ay nasa krus. Magbibigay tayo ng pag-asa, magbibigay tayo ng buhay, at magbibigay tayo ng inspirasyon sa pamagitan ng kanyang mga pangako. Amen. God bless po. Hinga. Happy Mother's Day, ha? Kapayapaan. Kapayapaan. Opo. Amen. Sige. Amen, no? Kaya po tayo po ay magdasal na para po talagang so that we can have this peace, everlasting peace. Another PR, the Lord. Ay, yes. Kaya lang siya. Si Leo. Baby Leo. Gusto kasi May. Sige po. Nangalan sa iyo mga kapatid sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Hallelujah. Panginoong Yahweh El Shaddai, muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, sa mga reflection na ibinahagi ng aming mga kapatid na siya pong magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan sa amin. Alam namin, Panginoon, na kami po ay naghahangad hindi ng temporary dito sa mundo, kundi ang eternal, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay hindi namin ipagpapalit sa kahit na anumang nandito sa sanlibutan. Salamat, Panginoon, at muli napalakas, Panginoon, at napatatag ang aming pananampalataya ngayong gabi sa pamamagitan po ng inyong mga mensahe sa bawat isa sa amin. Yahweh El Shaddai, muli ngayon kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Humihingi ng inyong habag, Panginoon. Hallelujah. Humihingi ng inyong pagkabay. Hallelujah, Lord Jesus. Para po sa gagawing operasyon sa amin po na si Baby Leo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa araw po ng Biyernes, kayo po Panginoon ang manguna sa kanyang Panginoon. Sa lahat ng gagamitin yung mga tao, Panginoon, doktor, nurse, anesthesiologist, Panginoon, ang operating room, ang hospital, Panginoon, lahat, Panginoon, ng mga gamot na ituturok sa kanya, lahat ng gagamitin instrument sa kanya, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, para po sa ganon, ngayon pa lang inaangkin namin matagumpay na, Panginoon, ang gagawing operation sa aming baby na si Leo. Amen. Alam namin kayo, Panginoon, ang Diyos ng kagalingan. Kayo, Panginoon, ang magbibigay sa kanya, Panginoon, katagumpayan sa pagdaraanan niyang proseso, Panginoon. At nilagay niyo po siya sa ganitong sitwasyon. Alam namin, Panginoon, hindi niyo po siya pababayaan. At kadalangin ko rin, Panginoon, ang kalakasan, katatagan ng kanyang mga magulang, ng kanyang buong pamilya, Panginoon, na wala pong ibang kinakapitan kundi kayo lamang. Panginoon, pangunahan niyo, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan. Ngayon pa lang, Panginoon, we are claiming, Panginoon, ito po ay matagumpay, Panginoon. Ngayon pa lang, matagumpay na, Panginoon. Lahat ng nais gumambala sa kanyang operasyon ay aming pinapalayas in the mighty name. Hallelujah. We rebuke you in the mighty name of the Lord Jesus. Wala kang karapatan sa tanas na gagawin operation na aming ibinay ito, Panginoon. Kayo po ang may bigay sa kanya ng buhay. Biyayaan niyo siya, Panginoon, ng mabilis na kagalingan. Mabilis na recovery, Panginoon. Kayo po, Panginoon, manguna sa lahat ng kanyang pagdadaan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng aming intention ng buong pamilya ni Sis Celi, lalo na, Panginoon, ay inyo pong tugunin, O God. Inyo pong abutin, Panginoon. Alam namin, imposible sa inyo, Panginoon, namin Yahweh, ay kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na buhay. Diyos na kasama namin sa lahat ng sitwasyon ng aming. Maraming salamat sa pribileyo, Panginoon, na kami nakapaglilingkod sa inyo, Panginoon. Sa pribileyo na kami makaranas ng inyong kapangyarihan, na wala po, Panginoon, kaming ipag-aalala, hindi kami mababagabag, hindi kami mababalisa, dahil alam namin na si Yahweh El Shaddai ang siyang tutulong sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang pinapasalamatan ka na namin. Ngayon pa lang pinapasalamatan ka namin sa katagumpayan, Panginoon. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. Mama Mary, please continue to pray for us every day. Maraming salamat. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo kasama ng Espiritong Banal at ng aming Inang Birhen na laging nananalangin para sa bawat isa sa amin. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Ama, ng Espiritu Santo.